aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, wala akong papalang tinataas sa aming kalagitnaan, kundi ang pangalan mo po, Jesus. Aming panganalangin, kung meron kayong mga Biblia, ipagbukasan kayo sa akin sa Matthew chapter 25, verse 7 hanggang 10. Matthew 25, verse 7 hanggang 10. Sabi po rito, agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa magtatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Kaandap-andap lang aming mga ilawan. Baka hindi magkasi ito sa ating lahat, tugon ng magtatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Verse 10. At lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumili sila. Dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pinili ang pinto. Verse 11. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinabi ko sa inyo, hindi po kayo nakikilala. At magpantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw nilang oras ng pagdating ng anak ng tao. Kung sabihin sa hapong ito, pag-usapan natin ay sa katabi mo, be ready. Sabi nga, hindi natin alam kung oras, kailan ang pagdating ng Panginoong Yesus. Pero pag tinignan natin ang mga pangyayari ito sa ating kapatiran, ay maraming signs, mga palatandaan na ang nakikita natin na talagang ang pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Sabi nga, we're living in the last of the last days. Pag gagawin is, we're living in the last of the last days. Hindi na. Hindi talaga natin alam kung kailan. Pero, isa lang ang totoo, darating muli ang Panginoon. And we call it the second coming. Kung saan makakasama natin ang Panginoon ng walang hanggan. At dito nga, nagbigay ang Panginoon ng storya na mayroon 10 dalaga, 5 matalino at 5 hangal. At sila ay parehas imbitado sa kasal. Nga lang, nag-delay yung ikakasal, nakatulog sila at nga may sumisigaw. Narito na ikakasal at dali-daling bumangon yung mga matatalinong babaeng 5 at inayos yung kanilang ilawan. At okay na, nung bandang nila, sabi naman ng mga hangal ng mga babae, sabi, bigyan nyo kami. Sabi na, baka hindi kumansa sa akin. Sabi, kayo bumili na lang kayo. Sabi ng Biblia, ang key verse yung verse 10. At ang sabi dito sa verse 10, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga samantalang bumili sila, dumating ang lalaking kakasal at ang 5 nakahanda. Yung ready. No? Yung nakahanda ay ano raw? Yung sabi sa verse 10, pumasok, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, ipinilit na ang pinto. Kung dumating na yung kakasal, ang nakasama lang ay yung 5 nakahanda. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, sino daw makakasama? Yung mga nakahanda. Ready ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Kasi alam niyo po, ang mga signs nandiyan na. Lalo na balikan niyo lang yung panahon ni Noah, ando ng mga signs ng tao ay masyadong magiging abala, malayo sa Panginoon, talagang doon sa nangyayari sa kapaligiran natin, ano po, ay marami pang mga palatandaan, pero yun nga, ang nais ng Diyos, tayo magiging handa. Ang tanong, paano tayo magiging handa? Tignan natin ang Isaiah 60:21. Isaiah 60, verse 21. Sabi ng Isaiah 60, verse 21, ang mamamayan mo ay maging matuwid, yung pamumuhay, kaya't ang lupa'y aaninin nilang habang maluluhay, silang niliyak ako at itinanim. Ibig sabihin, mga kapatid, napakaganda ng sinabi po rito, ano daw? Ang bayan mo ay maging matuwid. Number 1. Para tayo maging ganda, napakahalaga ng salita, righteous living. Mamumuhay ng matuwid. Kaya dito sa Isaiah, ang bayan mo ay mamuhay ng matuwid. Righteous living. Mamuhay tayo ng matuwid. Sapagkat sabi ng Romans 14, bakit po nire-require na mamuhay ng matuwid? Romans 14,
Ang sabi ng Romans 14, verse, ano po natin yung verse 7. Roma 14, Papalitan. verse 7. Kung nakalagay sa Roma 14, verse 7. Sabi sa verse 7, sabi rito, sapagkat, dito sa verse 7, ano natin, masigurado tayo. Dito natin sa ano. Roma chapter 4, verse 7, sabi po rito, what? Romans 14, sorry po, verse 17. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkasundo, kagalakan, pawang, kaloob ng sa kagalakan, pawang, kaloob ng Espiritu Santo. Roma 14:17. Sabi sa verse 17, ulitin ko, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain, inumin, kundi sa pagiging matuwid. Amen? For the kingdom of God is not just a matter of eating and drinking, but righteousness. Amen po ba? Napakahalaga. Kung gusto natin maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay maging handa. And to be ready means righteous living. Bakit mahalaga ang righteous living? Tignan natin ang Proverbs natin 14:34. Kawikaan 14:34. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kailan. Righteousness exalt a nation. Amen? Kaya napakalaga ang mga anak ng Diyos, tayo, bawat isa sa atin, kung gusto natin maging handa tayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, mamuhay tayo ng matuloy. Amen? Number 2, righteousness exalt the nation. Number 2, tignan natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ano po sa chapter 4 verse 2? Ano sa verse 2? Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Di kayatin mo, pagsabihan mo, patatangin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Season or out of season, preach the gospel, share the gospel. Number 2, para tayo po ay maging ready sa muli pagbalik ng Panginoon, importante pa ba ang pag-evangelize? Hello? Amen. Isang paraan ng paghahanda ay yung pagbabahagi ng mabuting balita. Sapagkat sabi ng Biblia, hanggang sa makatiran ang lahat ng salita ng Diyos, at doon darating ang Panginoon. Kaya isang paghahanda, kailangan nag-evangelize pa rin tayo. Kasi mahirap nun. Tayo handa, pero yung kapitbahay mo pala hindi, inihahandahin natin sila. Sinasabi natin sa kanila, kaya nga, pag ako yung galing sa clinic, pag di ko namin gano'n doon, yung bago mag-New York, meron doon siyang lalaki na laging may dalangan eh. Parang meron siyang nakasulat, yun, nakalagay doon, be ready. Tayo maging handa, sapagkat malapit na ang pagbabalik na ang Panginoon. Ang problema, sino ang magsasabi sa mga tao na ang Panginoon ay malapit na bumalik? Dapat natin silang handa, dapat tayo maging handa, at ang paghahanda, evangelism. Bakit? Kasi inihanda mo silang makasama sa kaharian ng Diyos. At si Pablo, ay ganoon din na sinabi niya sa Roma chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel, because it's the power for the salvation, first for the Jews, second for the Gentiles. Si Pablo hindi kinaya ang pagbabagi ng mabuting balita. At yung pinakating verse nga natin, Acts 20:20. Hindi ako napagod, hindi ako nanghina sa pagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos, house to house. Nagbabahay-bahay talaga si Pablo. Pinangaral ang mabuting balita. Sapagkat alam niya, importante na maging handa ang bawat isa. Sapagkat sabi nga natin, ang pagbabalik ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Pero tiyak ka rin siya. Pero to be ready, you have to evangelize. Amen. Pwede ba mag-evangelism ngayon sa cellphone? Pwede pa naman, di ba? Kaya nga sayang nga lang, kung tayo makakapag-FB live para yung mga kailangan hindi pa nakaano sa Panginoon.
Pwede natin ibahagi. O kaya nga ito, pwede mo ipadala. Pag nire-record ba, Fernando, sinishare pa ba? Yan mo sa YouTube. Para yung makakapanood. Sila Pastora Celebre ba yun sa Talim Island? Lagi sila nag-iimbita. Yung radio minister nila. Meron sila si Pastora na nagtuturo ngayon. Si Celebre. Guest speaker sa madalas. Every Monday. Yung ano yung pagdagat nila? Yung buhay. Madalas si Pastora Celebre nag-iimbita siya. Parang yung nag-iimbita sila every Monday. Meron silang radio minister. Evangelism. Isang paraan ng paghahanda. Number 3. Tignan natin yung 1 Thessalonians 5:22. 1 Thessalonica 5:22. Natin ang makalagay sa 1 Thessalonica 5:22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Abstain, avoid from every form of evil. Lumayo kayo. Hindi naman sinabing makisama kayo. Lumayo na kayo. Sabi niya, sabi ko, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga doon sa ready, yung righteousness, yung evangelism, yung abstain or avoid from every form of evil. Pag alam mo ito'y form of evil, huwag mo nang lapitan, lumayo ka na. Ano, kung may mga kaibigan na nagpa-practice ng mga magic, ang nagpa-practice ng witchcraft, hindi mo na kailangan maging curious dyan, lumayo ka na. At ano yung sinasabing form of evil? Ito, lilinawin ng Galatians chapter 5. Pag sinabing form of evil, Galatians chapter 5. Matindi ko sa Galatians chapter 5. Binanggit ka na. Form of evil. Galatians 5, verse 19 hanggang 21. Hindi may kakailang gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-maring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, panilibugho, kasakiman, pagkabaha-bahagi, pagkampi-kampi, pagkainggit, paglalasin ng walang taros, na pagsasaya at iba pang tulad ito. Binabalaan ko kayo tulad ng una hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng mga ganyan pa. So form of evil, yung palang pagkampi-kampi, malinong Biblia, kahalayan, yung taro, walang taros sa pagsasaya. Yung talagang grabe. Siguro, at lahat sabi nga, di ba, yung walang pag-usugong patawad mo. Form of evil, yun ba yung sabi nga, gluttony, hindi glutton ha, gluttony is a form of, ano sabi mo? Gluttony is a form of sin. Ibig sabihin, abstain, avoid evil, o yung every form. Yung pa, sa pagsabing form, yung forma, di ba? Yung tipong, sabi siya, nakakapagtaka yun. Ano kung bisa naman yan? Yung buhok na patatayuin, kukulayan, nanghihikaw. Yung magandang huli, kung pa-practice ka na pala ng witchcraft. Hindi sa ikaw ay hindi mo na mamalayan, alalayo ka sa ito. Ibig sabihin, pag alam mo kasalanan at magdudulot na kasalanan, lumayo na tayo. Ganyan po ba? Huwag tayo, kasi nga lang tayo, tao, sabi curious, hindi ka try ko lang, titignan ko lang, diba? Medyo namamalayan, nahuhok na tayo. Amen. Number 4, tignan natin yung Psalms 27, verse 4. Kaya ginagawa pa natin, mga kapatid. Yung Psalms 27, verse 4. That's a verse 4. Isang bagay lamang ang aking minimithi, isang bagay kung kay Yahweh hinihiling. Ako'y lumalagi sa banal na templo upang kagandahan niya mamasdan ko at yung patnuloy niya ay makamit. Be ready. Importante yung dwell in His presence. Saka naman nakakita nag-aantay pero saan nagbababa? Kaya akong tataka, nagalit na may 4 kasi bakit na walang ABCD yun eh?
Kaya makikita mo, may mga tao kung talaga naman para sa ilang bala, ABCD eh. Yan, ayos yung TV, media, biro sila mabubuhay, pag wala ang ABCD, pero tignan mo, hanggang ngayon, buhay pa naman, di ba? Di ba? So, ibig sabihin, minsan merong layunin bakit nangyayari ang mga bagay-bagay nito. Ang sabi ni Super Dito, possible it is a wake-up call para sa atin. Kasi nga minsan ang tao masyado ng abala. Tama po ba? Supposed to be, yung pagsubok, hindi na nga yata ginagamit ng Diablo. Bakit? Gamor pa kami ng pagsubok, kayo malalaki. So, Panginoon eh. Pero bigyan ka ng Panginoon ng mga hindi naman ano. Ibig sabihin, yung magkaroon ka ng magandang trabaho, maraming pera, magandang bahay, yan, talagang kumpleto ka, ano nangyayari? Saan ka nagduduwe? Diba? Diba? Kasi yun ang problema eh. Kaya kita mo dito ngayon, mga tao, naging magkasalin, mga tao ngayon, ang bukang bibig, gulong, bakit? Kasi nga eh, mas naano nila na yung pera, trabaho, pwede mawala sa iyo. Ano, maraming umiyak, diba? Sabi ng Tiago EDC, paano yung pamagin ko, paano yung namin ko. Parang lahat sa kanyang iniasa kasi malaki ng kita, eh nga rin hindi na mawala. Kasi minsan may mga tao nag-goodwill na hindi na sa presence of God. Minsan pag maraming pera, instead na manalangin, diba? Anong gagawin? Linggo na para sa Panginoon, saan magpupunta? Starsyo, banding, hindi ba sa mga banding discussion, pero minsan, yung araw para sa Panginoon, inubos. Nakakalimutan. Kaya nga maganda yun, may mga sumugot mo sa channel, sa Doris Begonia. Hindi, pagkatapos nito, magsisimba ko. Pero bakit kailan matapos pa ito? Pwede naman kahit nasa bahay kayo, you can dwell in the presence of God. Pero at least sumalabas sa bibig nila, kasi na magsisimba. Kaya nga, kung nakakalungkot sa atin, at ngayon, mga mga Kristiyanong nagsasabing buksan ng simbahan ang gawain ng Panginoon. No? Kaya dyan tayo lagi nauunahan ng mga Katolik. Yung kita ang Katolik, talagang makikipagpatayan, makikipaglaban eh. Para payagan na ang gawain ay ng Panginoon ay buksan. Dapat yan, namumuna din sila Pastor Eddie. Dapat namumuna din sila Joe Villanueva eh. Sila yung mga senador, congressman natin, yung magtatay. Dapat sila yung namumuna na dapat nakikipag-usap sila sa IATF na hindi buksan ang gawain ng Panginoon. Bakit nga naman ng palengke? Bakit nga ganito pinayagang buksan? Bakit ang simbahan hindi pinayagang buksan? Kaysa daw dyan mas marami nakukuha ang COVID. Pero susundin din naman yung distancing, susundin na naman yung ganito. Diba? Isa kung ano mo nakakita, kung revision mo 100. Ang umaatin, paatinin mo 5 lang. Meron mo tayong nagkaano, di ba? Pero praise God, kami na napakalaga. Dito pinakikita no? Na talagang kahit wala ka sa simbahan, you can dwell in the presence of God. Isa nakakalungkot no? Yung 2 buwan, ang dami gusto magsimba. Magsisimba na ako, atin na ako sa church. Pero nung napakalaya natin, pwedeng magsimba, ayaw magsipagpunta sa simbahan. Kung hindi pa tayo nagkaroon ng pandemic, at ang sinasabi nila, magsisimba na kami. Pastor, pagkatapos po nito, maatin na po kami dyan sa church. Salamat naman. Pero yun nga nakalulungkot no? Kailangan ba may ganito pang pandemic para lang makadano sila? Diba? Kaya napakalaga, you have to dwell in His presence. Si David, one thing I desire is to be in your presence of God. To be in the, dwell in the house of God. And the house of the Lord, hindi lang muna nasa simbahan. Amen? Basta nagbigay ka ng panahon, oras na pakikipag-ugnay sa Lord, that is enjoying the presence. And then Philippians 4:13. Sabi ng Philippians 4:13. Ito lang, magagawa kong lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang 5, to be ready. Kanina tayo nakadepende, mga kapatid. Hello? Kanina tayo nakadepende dapat. Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. The word ready, the letter Y is, ito yung panahon na nakayield tayo kay God.
When I say yield, nakasandal. Umaasa. Praise God. Magtatatlong buwan na. Hindi ako nakakababa ng Risco, nakakababa ng clinic, diba? Sa Cubao, sa DFA, hindi nakakapunta ng Bulacan. Pero praise God, nabuhay pa tayo mga kapatid. Mana ko. Hello? Nagugulat ko na. Sabi ko, 10 minutes na dala. Praise the Lord. Diba? Blessing. Diba? Meron mo yun? Ibig sabihin, pag tayo umaasa sa Diyos, ito yung paraan ng paghahanda. Kung talagang wala tayong ibang pwedeng asahan. Itong pandemic na ito, ang pwede natin asahan ng Panginoon. Kung maraming nababakalan magulang talaga, kahit kami ni mama mo, tayo ba ay magpapag-iinro ng anak? Magpapapasok ba tayo ng mga anak natin? Kasi nga, hindi natin alam. Diba? Pero, ako ang prayer ko yung mga nagdadang gawin ko. Nakadepende mo kami sa'yo. Pero Lord, tulungan mo yung aming mga scientists, yung mga doktor na maka-discover na ng gamot sa COVID na ito, sa karamdaman ito, bacteria ito, kung sakit na ito. Yun ito ba? Pinakikita lang ng Diyos kahit anong panilo ng tao, daming pera ng isang bansa. Wala kang magagawa pag hindi ka nakadepende sa Diyos. Amerika, pinakasanamuni na talaga sa maraming COVID, may mga matay. Italy, ba? Mga bansa ano yan? Pagdating sa pera, mapera yan. Pero yung pera nila, wala pa rin magawa. Diba? Presidente na nga, 50 million kung makadiscover ng gamot. Pero hindi pa rin talaga, no? Talagang nakadepende pa rin tayo sa mga kaya ito mga nakaraan ng Lord. Salamat po na may mag-discover na kung nagbigay ka ng wisdom and knowledge sa aming mga gumagawa ng gamot. Scientist yan, no? Mga titimpla ng gamot, yung mga Chemical engineering. engineering. Mga chemical engineering. Pero doktor dapat, di ba? Nakadiscover na sila. Although sa Amerika, meron ng sinusubukan sa mga bata. Pero praise God, sa hapon ito, maging handa tayo sa pagkatinahan ng Biblia, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. And to be ready, mamuhay tayo ng righteous living, patuloy sa pag-evangelize, abstain or avoid from every form of evil, at lalo tayo magbabad sa presensya ng Diyos at tayo tumigil. Amen, tayo magalagin sa akin. Maraming salamat po Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Salamat na kami po'y patuloy na inihahanda mo Panginoon sa nalalapit mong pagbabalik Panginoon. Kayaan mo sa hapon ito, masumpungan ng bawat isa, mamuhay ng matuwid. Ipinangangaral po namin ang iyong salita at anumang uri ng form of evil na mayo kami Panginoon. At salamat po na sa hapon ito, the Lord, na mag-dwell kami sa iyong presence. And thank you Lord. We are yielded to you. Kami nakadepende sa iyo. Kami po ay nananangad sa iyo Panginoon. But we can do all things through Christ who strengthens us. Salamat po. At patuloy Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isa ay maging handa sa nakalapit mong pagbabalik Panginoon. Salamat po. Patuloy namin tinataas sa iyo ang mga gawain, aming bansa, ang aming mga